Salamat, Mr. Chair, sa pag-invite sa community pantry. Um, Narinig ko po kanina, ang pinagkaiba po siguro ng community pantry, meron pong sa government, meron pong sa mga association ng negosyo. Yung community pantry po, ano lang po siya, isang movement, volunteer movement po siya nationwide. Tapos, konting briefer lang po para maumabot ng 5 minutes. Nag-start po siya nung pandemic, magpa 5 years na po kami next Tuesday. Tapos ano rin po, marami rin po kaming sectors na kasama, katulad po nung nabanggit kanina. Ang sectors po na kasama namin, ang mga community pantry organizers po ay mga teachers, BPO employees, urban poor, lawyers, estudyante, byudo, byuda, mga galing Zumba na nanay, mga taong simbahan, mga aktivista. So sa pantry po, extension po siya literally ng mga kusina natin. Hindi kailangan tanungin anong edad mo, sinong binoto mo. Yung pantry ay response ng mga private individuals para makatulong sa mga komunidad nila. Tapos kadalasan po ang mga community pantry organizers, sila rin po yung mismong mga naapektuhan ng pandemya, sila rin po yung mismong mga nawalan ng trabaho, sila rin mismo yung nasa urban poor areas, minsan sila rin yung mismong binaha or minsan sila po yung mismong nasunugan. So yung community pantry ay wala siyang hierarchy, magkaka-level lang lahat. At ano po siya, empowerment po siya ng bawat kakayahan ng mga tao. So, opo, mahirap yung sitwasyon pero sa community, sineselebrate po natin yung mga kakayahan ng mga tao. Pagkakasyahin ko po ng 5 minutes, pero po makakatulong po dahil pinag-uusapan natin at pinaghahandaan natin yung food shock na mangyayari. Para po sa akin, meron pong tatlong mahalagang kwento sa community pantry. First po, fourth day ng community pantry sa Maginhawa. Tapos yung mga drivers na po yung nagpapapila sa mga kukuha ng gulay, pagkain. Tapos, sa harap ng pila, may dalawang bata sa community pantry. Tapos, pandemic po yun, mahigpit po talaga yung situation. Ako po mismo, sabi ko, bakit kayo lumabas? Bawal lumabas yung bata during pandemic. Nasaan yung parents nyo? Ako rin parang worried ako, mainit ulo ko, mainit yung panahon. Tapos, yung nasa likod ng pila, ang sabi ng bata, kakapanganak lang po ng nanay ko, kaming dalawa lang po ng kapatid ko yung pwedeng lumabas. Tapos, kuha ng pagkain uwi. So, doon nagkamali ako. Pangalawang kwento po, nung nag-community pantry din, madaming OFWs po yung nag-reach out sa pantries, sa mga page, sa mga organizer. Sabi po nila, buti may community pantry or buti madaming initiative sa Pilipinas, may good news na kami. Dito kasi sa ibang bansa, pagka may ganitong crisis, meron kami extrang sahod, dinadalang kami ng pagkain sa bahay. Kung mag-absent kami, may sakit kami, bayad pa rin kami. Pangatlo pong kwento, nasa Mayo 1 mode po ako, Labor Day. May lumapit po sa akin, sabi niya, sorry, may lumapit po sa akin Labor Day, sabi niya, ikaw si Patreng ng community pantry. Nung pandemic, nagpadala kayo ng gulay sa kulungan. Tapos, nagse-celebrate kami sa radyo or pag bumibisita sa amin yung mga kamag-anak namin, pagka may pantry malapit sa lugar namin, kasi sure kami hindi nagugutom yung families namin. And then, sabi niya sa akin, ngayon po, factory worker ako o nagtatrabaho na uli ako ngayon, kaya ko nang buhayin yung pamilya ko. So, yung tatlong kwento pong yun, ano yung meaning niya para sa amin? Yung unang kwento po, yung bata, ay yung mga polisiya po natin sa pagkain, sa Pilipinas, sa curfew, o kung ano naman, dapat very grounded siya sa community. Okay, maliit na polisiya lang siya, pero gano'n siya makaka-apekto sa isang pamilya, mga bata, gano'n ka-accessible yung pagkain, gano'n ka-accessible yung pag-aaral. Pangalawang kwento po yung sa OFWs. Nabanggit po kanina ni Senator Bam na sa ibang bansa ito yung nangyayari. Yung excess tax, wala na. Yung VAT po sa ibang bansa, hindi katulad sa atin na 12%. Alam niyo po yun, nakikita natin, nangangarap tayo sa ibang bansa, ganito yung sitwasyon. Sa Pilipinas po, paano po natin hinahandle? Yung pangatlong kwento po, nung lumapit na factory worker sa akin nung Mayo 1, para po sa akin, ang pinakamahalaga dun sa kwento ay yung dignity.
ano ang reaction, ano ang buhay ng mga tao, gaano sila magbabago kung available yung pagkain, hindi mahirap yung buhay, may dignidad na hindi lang tayo nakadepend sa ayuda. Na-appreciate ko po lahat ng effort for ayuda, ganyan. Pero po, nitong nangyayari yung pantry ngayon, pasensya ka po mag-extend. Um, para po sa amin, hindi 2 passive minutes, go ahead. recipients. Before you, ano lang, just, Ay, sorry. yeah. We'll place on record also that Senator Legarda has joined us. We acknowledge her presence. Go ahead, please. Apo. Para po sa amin, yung mga jeepney drivers, farmers, fisher folks, hindi lang po sila basta passive recipients ng ayuda. Nakikita po natin, kaya po nila gawin yung mga trabaho nila. Yung gulay madidistribute kung madidistribute, pero para po sa amin, long-term na problema na po ng food system, yung nalulugi lagi yung magsasaka. Na-appreciate ko rin po na, opo, malaking gastos po yung sa pataba ng lupa, yung mga pwede natin itulong sa mga farmers. Pero gaano po tayo kasigurado na pagka sinuportahan po natin sila sa mga needs nila, pag harvest season na, gaano tayo kasigurado na hindi nila itatapon yung mga harvest nila sa gilid ng daan or hindi nila i-harvest at all. So, yun po yung unang concern namin. Pangalawang concern po, dahil nandito rin po ang DSWD, yung pantries po, wala po kami mga billions, pero kaya po namin mag-raise ng tigpa 5,000 pang community kitchen, community pantry. Sa ngayon po, nahihirapan po kami mag-operate dahil po sa public solicitation permit. Ilang araw ko na pong sinusubukan sagutan. Tapos po, madami pong limitations na pagka nag-ooperate ka sa isang city, hindi ka pwedeng tumulong sa iba. Ang mechanism po namin ay exchange, mag-share kung anong meron sa ganitong pantry sa ganitong city. So ang request lang po namin, sa mga panahon po kaya ng ganitong emergency, madali lang po sa amin tumulong. Medyo nalilimit lang po kami sa policies natin. Nahirapan po kami gumalaw. And katulad po ng nabanggit kanina. Pangatlo po, transport. Ang experience po kasi namin, kayang-kaya po namin mag-distribute, kayang-kaya po namin bumili. Actually, wala po kami masyadong hinihingi sa government para tulungan yung pantries kasi yung pantries, gumagalaw na po siya kung anong kaya po ng mga volunteers natin. So transport lang po, minsan nanghiram po kami ng truck sa DA, sa Cordy po. Sabi, isa lang daw po ang kadiwa truck sa DA. Tapos sabi, hindi man po sa DA, kung hindi sa buong North po. So nahirapan po kami na ready kami dito sa Manila, ready mga pantries natin sa iba't ibang lugar, pero may gap na para tumulong. Pang-apat po, cartel, malapit na po tayo. Yung vegetable cartel po, nahirapan po kami kasi may mga time po na bumibili kami ng gulay, ng sibuyas, pero bawal namin i-post, bawal namin i-advertise na bumili diretso dito sa mga farmers na to. Kasi yung mga middlemen or ibang traders, nakaabang po sila na, kumita pala, for example, kumita kayo last season, bumili pala si community pantry sa inyo last. So ngayon, this season, mas mura yung bili ko sa inyo. So may mga ganon din pong threats sa security, sa safety ng mga farmers at ng mga organizers din po. Tapos may isa rin po kami pinuntahang farming community sa Atok. May dehydrator po siya, worth 25 million po yung building, maganda po siya. Pero po wala po siyang linya ng kuryente. Tapos dahil mali po yung specs nung ginawa na lang pong cabinet yung mga facility po dun sa mga farming communities. Tapos even yung mga strawberries po doon na ibababa sa Manila, sabi po ng mga magsasaka ay pakain na lang daw po sa mga baboy yung ganong situation. So may produce pero hirap po kami na tulungan sila kasi yung pantry best na yung ginagawa niya for the community. And tingin ko po ang kailangan na intervention doon yung sa government po. Siguro po closing, ang mas nakikita sa pag-consult po sa mga pantry organizer, yung mga problema pong na-raise namin, existing na problema na sa food supply natin, hindi na po siya bago, siguro mas lumala or na-highlight dahil sa oil crisis. Pero mas sibukan po natin ayusin siya long term na hindi na band-aid solution na matatapos sa ayuda kasi kaya naman ng mga magsasaka, kaya naman ng drivers, kaya naman ng fisher folks. Tapos lastly po, yung community pantry, wala siyang ownership, gawin lang po ng iba. Ang request lang po namin, yung mga politiko po, wag po nilang lagyan ng ganitong pangalan, tas community pantry. Kasi
minsan lang po natin ma-empower yung public, kukunin pa ba natin sa kanila. So yun po, sa public sector po, kayang-kaya po namin. Mas hinihingi po namin yung sa DA po, sa inyong nandyan, yung mas malalim po na pagtulong para mas madalian din po kami tumulong sa pantries po namin. Maraming salamat po.